Benedict, ano ang nakapaloob sa gagawing trilateral maritime exercise? Magandang umaga, Ella. Ayon nga sa Philippine Coast Guard ay search and rescue at communication exercise yung mga kabilang sa gagawin dito nga sa paglalayag ng mga personnel patungo ng Japan. Alas 9 kaninang umaga ay umalis na sa South Harbor ng Maynila ang BRP Teresa Magbanwa MRRB 9701. Lulan nito ang nasa 123 PCG personnel na kinabibilangan ng iba't ibang unit ng PCG. Tinatayang nasa 6 na araw itong maglalayag bago makarating ng Kagoshima, Japan. Pagdating sa Japan ay isa sa ilalim muna sa maintenance ng barko ng PCG bago ang gagawing trilateral maritime exercise kabilang ang Japan at United States Coast Guard. But for this kind of thing where, search and rescue, law enforcement, communications, exchange combined, together with our only treaty ally, the US, and our one of the longest standing partner, the Japan Coast Guard. First time po ito. So this is very symbolic for us. Ito na ang ikalawang trilateral maritime exercise ng magkakaalyadong bansa. Ayon naman kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgaban, taliwas sa kritisismo ng China ay hindi magdudulot ng stability sa relasyon ng mga bansa ang isang search and rescue exercise. We have to recall that laws actually are a product of compromises among different competing interests. So for as long as you adhere to the laws, which are by themselves already a product of compromises, you're actually pursuing stability and peace. So this is a very healthy engagement among countries. Ella, inaasahan nga na sa June 19 matatapos itong pagsasanay at sa June 25 naman ay inaasahan din na makakabalik na nga dito sa Maynila yung mahigit 100 PCG personnel. At yan mo ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson.